Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan at sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Pentecostal of Jordan. Magandang umaga at welcome sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Magandang umaga din po sa lahat ng ating mga followers sa Pulo-Owa Church Online at sa lahat po ng ating mga kagrupo sa Pentecostal. Yes, we are. Magandang umaga po sa inyong lahat at masayang pakikinig sa umagang ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Dito po tayo ay mag-aaral sa salita ng Panginoon sa aklat po ng Osayas or Hosea chapter 11 verses 1 hanggang 11. Ito po pagkasabi. Ito po yung nananabik ang Diyos sa pagbabalik ng suwail na bayan. Itong sinabi niya, "Nung bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y pakakainin. Magbabalik sila sa lupain ng Ehipto at pagharian ng Assyria, sapagkat ayaw nilang magbalik sa akin. Lulubusin ng kaaway ang kanilang mga lungsod, lulusubin ang kaaway ang kanilang mga lungsod, wawasakin ang kanilang mga pinto, at lilipunin sila sa loob ng kanilang mga kuta. Ang aking bayan ay nagpasya ng tumalikod sa akin, kaya't itinakda na sila na pamatok at walang mag-aalis nito. Pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? May tutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Sibuem? Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko maipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Panunundan nila si Yahweh, siya'y uungal na parang leon, at manginginig na darating ang kanyang mga anak na lalaki mula sa kanluran. Nagmamadali silang darating na parang mga ibong galing sa Ehipto, at ang kalapating mula sa Assyria, at ibabalik ko sila sa kanilang tahanan, sabi ni Yahweh." I will bring to you the topic, God is missing you or missing you. Alam natin na ang Diyos ay namimiss tayo sa lahat ng panahon. May mga panahon na dumarating yung point na we are in the backsliding period, na kung saan hindi natin alam na bakit patuloy tayong lumalayo sa Kanya. May mga panahon na misguided na tayo at yung direksyon na dapat sanang ating tatahakin ay hindi na yaon ang tinatahak natin. Ang Diyos po ay nagmamahal at puno ng habag at awa. Oo, ang Diyos ay hustisya. Ngunit ang Diyos din po ay awa at habag. Ang Diyos po ay naghahanda ng pamalo. Yes, dahil ama siya. Tulad po ng isang ama na kailangang paluin ng kanyang mga anak upang ito'y tumino, upang para din sa kabutihan ng bata sa kanyang paglaki. Minsan kasi ang akala natin, porkit pinapalo ng isang bata, hindi na mahal, di ba? Ganun tayo nung maliliit pa tayo. Pero nung lumaki tayo, naintindihan natin ang pagpapalo pala ay pagtutuwid para sa atin. Nang sa ganun, malaman natin kung ano ang tama at mali para sa paglaki natin, hindi na tayo maliligaw ng landas. Ganon din po ang ginagawa ng Diyos para sa atin, na ang ginawa ng Diyos ay binigyan tayo ng pamalo,
nang sa ganun tayo ay makaalala. Ngunit may mga panahon talaga na bilang isang ama, ikaw pa yung namalo, ikaw yung umiiyak na. Napansin niyo po ba yan? Naalala niyo po ba yung panahon na kayo ang namalo? Tapos bilang magulang, kayo din ang umiiyak. Bakit? Ikaw yung nasaktan sa iyak ng anak mo. Totoo po yan. Ganun din po ang ating Diyos. The moment na pinapalo niya tayo, may mga panahon na iiyak ang Diyos. Kailan ka ba talaga titino anak? Kailan ka ba talaga muling magbabalik sa akin? Namimiss na kita. Habang tinatawag, sabi ng Biblia, habang tinatawag kita, lalo ka namang lumalayo. Habang pinapalapit kita sa akin, lalo ka namang nagre-rebelde. Yun po ang madalas na nangyayari sa maraming Kristiyano. Imbis na tinatawag papalapit sa Diyos, lalong nagre-rebelde at lalong nasasaktan. No? Kaya po, church, people of God, kailangan nating intindihin na minsan din tayo ay naging magulang at naipakita natin ang mga bagay na ito sa ating mga anak. Namimiss natin ang ating mga anak. May mga panahon na sila'y lumalayo siguro para mag-aral sa kolehiyo o di kaya ang iilan nating mga anak ay mapapalayo dahil dadalhin ng lola sa kanilang bayan at mawawala sa atin ng ilang buwan. Mamimiss po natin sila, tama po ba? Kahit wala silang ginawang kasamaan o kamalian. Pero minsan tinitingnan natin yung mga bagay na ginawa o kapalpakan na ginawa din nila, masasabi natin, mas mabuti na sigurong wala dito yung anak ko. Pero pag wala na, sana nandito, bahala na kung may mga kapalpakang mangyari dito sa loob ng bahay, bahala na makabasag ng plato o makabasag ng baso. Tayo po yung nagsasabi ng ganun. Bakit po? Dahil namimiss natin ang ating mga anak. Kung gayon nga tayo bilang tao, at sinabi ng Biblia, tayo ginawa ayon sa wangis ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung meron tayong ganyan, ang Diyos po ang naglagay niyan, no? Yung pagkakaroon ng pananabik sa ating mga anak. Ang Diyos din po ay nagkaroon ng pananabik para sa atin, no? Hindi ko po alam kung ano ang kondisyon mo ngayon sa pananampalataya. Kung ikaw ba'y mainit o malamig sa pananampalataya, o di kaya dahan-dahan ng lumalayo sa paglilingkod sa Diyos. Kung ang sitwasyon mo ngayon ay dahan-dahan ng pumapalayo sa Panginoon o nanlalamig ka na, ito po ang challenge ko sa iyo. Kapatid, nananabik ang Diyos na muli kang magbalik sa Kanya. Nananabik ang Diyos na muli kang magbalik loob sa Kanya. Nananabik ang Diyos na muling makita ka at mayakap kang muli. Yun po ang totoo niyan. Yun po ang gustong mangyari ng Diyos para sa atin. God is really a loving God. He loves you more than you can bear in your mind. Higit sa kaya mong isipin kung paano kanya minamahal. Kung ikaw na may naglilingkod at pakiramdam mo mainit pero sa loob-loob mo pala ay you are backsliding, no? Backsliding in heart, no? Matibay sa iglesia, parang walang problema, pero sa loob-loob pala ay dahan-dahan nang nawawala ang relasyon sa Diyos. Nawawala ng init ng paglilingkod. This is my challenge for you. Dig deeper to the Word of God. Dig deeper in your prayer. My suggestion is so simple. Kung ito man ang nangyayari sa inyo, ito, unang gawin is prayer. Muling palaliman ang ating pananalangin. Pangalawa, Bible reading, pagbabasa sa salita ng Panginoon. Basahin ang salita ng Panginoon. Isabuhay ito at gawin itong parang love letter sa atin. Gawin siyang special na mensahe para sa atin. I-personalize ang salitang ito. Pangatlo po is fasting, pag-aayuno. Kung kailangang mag-ayuno upang manumbalik ang ating desire para sa Panginoon, kasi yung flesh natin, no, iba na ang desire. Kaya kung kailangang manumbalik ang ating desire sa Panginoon, my challenge is fast, mag-ayuno, kahit 1 meal lang. Pero kung nararamdaman mong mag-ayuno ka sa isang buong araw, no, from sunrise to sunset, then go ahead. Go with that desire so that you can deny your flesh. Kasi ang kalaban ng Espiritu ay ang flesh, ang laman. Kung ang laman na ito ay lalaban sa Diyos, that's the moment that you have to come to the Lord once again. God misses you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon at namimiss ka na ng Panginoon. Matagal ka na niyang inaantay, kapatid, na muling magbalik sa kanyang presensya. Katulad ng pag-aantay ng Diyos sa bayan ng Israel. Ito pong muli si Pastor OG na magpapaalala po sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at maraming salamat
sa patuloy na pakikinig sa ating programa sa araw-araw. God bless.